O, Nadia Montenegro, nag-file na, nag-resign na, nagbitiw na sa pwesto. Eto na, mga kababayan. Pakinggan ninyo, Nadia Montenegro. Wala na, nagbitaw na, umalis na sa trabaho bilang ni Robin Padilla. Ito po mga kababayan, basahin ko lang po yung kanyang resignation, no? Pakita po natin. Ayan po yung resignation ni Nadia Montenegro, mga kababayan. Diba? So ito po, basahin natin sa Pilipinas Today. Ito po nakalagay, Nadia Montenegro resign. Just in, inaanunsyo ng tanggapan ni Senador Robin Hood Padilla na nagbitiw na bilang political affair officer ng senador ang dating aktres na si Nadia Montenegro ngayong Lunes. August 18. Ito ay bunsod ng kontrobersyang matapos mabuking di umano ng staff ni Senator Pampilo Lacson ang paghit-hit ni Montenegro sa palikuran ng Senado ng 2 beses nangyari. Ang issue ay iniimbestigahan na ng Senate Sergeant at Arms. Today, we received the written explanation and letter of resignation, diba, of Miss Nadia Montenegro. Her resignation has been accepted, sabi ni Attorney Rodolph Philip Jurado, Chief of Staff ni Robin sa isang statement. Diba? Bakit ganun, mga kababayan? Bakit ganun? Kapag tayo, ordinaryong Pilipino, makagawa ng mali, ipapa-NBI, ipapadampot, ipapawaran. Yeah? Bakit ito? 2 beses nang nahuli na naghit-hit, nagchuchungki. Yeah? Bakit resign lang? Wala bang aksyon na gagawin dito? Wala bang aksyon ang Senado dito? Wala bang aksyon ang kinaukulan dito? So kung meron mang gumamit ng marijuana ngayon, at naamoy lang naman, hindi mo naman nakita na gumamit, naamoy mo, pero siya yung nahuli mo doon, at doon galing yung amoy, okay lang pala. Diba? So okay lang ba manghikayat, mga kababayan, na magmariwana tayong lahat? Kasi kung amoy lang, hindi ka nakukulong, magre-resign ka lang eh. Diba? Naaamoy lang naman, hindi naman nakikita na siya. Pero 2 beses, so ano yun, mga kababayan? At tanong ko lang, bakit ni isa sa mga DDS walang nag-content nito? Di ba? Bakit ni isa sa mga DDS walang nag-content nito? So okay lang ba magmariwana kami lahat? Tanong ko lang, sa Senado, I'm calling out Senate of the Philippines. So okay lang pala magmariwana kami. Tapos ibuga lang namin ng ibuga, tapos pag may paparating, itago lang namin. Tapos, mag-resign kami kung saan kami nagtrabaho. Diba? Tanong ko lang. So okay lang pala gumamit ng marijuana. Tapos ibubuga namin, buga kang ganyan. Tapos pag nahuli ka ng katrabaho mo na nagbuga ka, sabihin mo, wala naman. Beef lang gamit ko, hindi marijuana. Kasi na-i-flush ko na. Tapos magre-resign na lang ako. Ganun ba yon, mga kababayan? Tanong ko lang, Senate of the Philippines, ano pong aksyon na gagawin ninyo patungkol dito? Di ba? Ano pong aksyon ninyo? Take note sa Senado po ito nangyari. Di ba? Ano po, mga kababayan, wala bang magpa-file ng complaint dyan? Pwede ba tayo, mga mamamayang Pilipino, mag-complain dyan? Mga kababayan? Di ba? Pwede bang tayo, mga Pilipino, mag-complain yan? Nung si tatay sa Isabela nagnakaw ng mangga na kulong.
Pero ito, naghit-hit ng marijuana mismo sa Senado pa. Alam nyo ba na merong batas sa Senado na bawal ka maskin yosi sa loob? Merong batas sa Republic Act. Sa loob ng establishmento ng gobyerno, bawal kang magyosi. May kaukulang parusa po yan. Kaya nga nilalagyan ng smoke alarm eh. Diba? Pero bakit pinahintulutan ninyo na babuyin yung loob ng Senado? Hindi naman po kami magtaka kung mababoy ang loob ng Senado. Kasi nga, yung mga senador pong nanalo iba dyan, wala naman po kasing alam. Yeah? Hindi naman po kami nagtaka kung bakit nabababoy ang Senado. Kasi yung mga senador po kasing nanalo dyan, yung iba artista, yung iba action star, yung iba pulis, yung iba assistant lang, naging senador na. Kaya hindi po kami nagtaka kung bakit hindi po nyo nagawa ng aksyon yan at bakit wala po kayong alam sa Republic Act or sa batas. Di ba? Ngayon, nag-resign na. Kasi bakit? Nagpa-drug test na si Tito Sen. Nagpa-drug test na si Subiri. Di ba? Tanong ko lang mga DDS, bakit hindi kayo bangag kay BBM? Ngayon na kaalyado mismo ninyo, trabahante ni Robin, nagchuchungke. Ba't hindi kayo nag-react? Di ba? Binaboy ninyo ang Senado. Meron naman po sigurong nakalagay, mga kababayan, na kapag tayo ay nasa isang panggobyernong gusali, government building, kaya nga nilalagyan ng smoke alarm sa kisame. Bawal magyosi. Tapos sa CR ka pa magwawalwal. Kaya siguro laging gutom eh. Kaya laging naghahanap ng mangunguya eh. Yeah? Joint session kasi. Yan ang mahirap sa inyo. Puro kayo, ay Diyos ko, wala kang maasahan sa totoo lang mga kababayan. Okay lang yata magmariwana ngayon. Oo, basta usok lang, walang ebidensya. Yeah? Absuelto ka na. So ito po mga kababayan. Sunod. Wait lang. Tignan natin. Kaya ba sa kadahilanan na nag-resign? Bakit resign lang? Dapat binigyan ng agarang aksyon. Katulad nito. Si Senador Subiri. Senador Subiri, 35 staff, sumalang sa drug test. Pinangunahan ni Senador Juan Miguel Subiri, ngayong Lunes, Agosto 18, ang voluntaryong pagsalang ng sarili at lahat ng staff sa kanyang tanggapan sa Senado sa mandatory drug test, bunsod ng kontrobersya na di umano'y paggamit ng isang tauhan ni Robin Padilla ng marijuana sa loob ng Senate premises kamakailan. Diba? Ayan si Subiri. Kumagat na din si Rapi Tulfo. Sunod na din daw na magpapadrug test. Pati mga staff niya. Pati na rin si Tito Sen. Ilan po yung senador dyan? Bakit ang narinig ko si Tito Sen, si Subiri, si Tulfo lang? Asan po yung iba? Diba? Asan po yung iba, Ma'am Arlene Moruliano? Nasaan po yung ibang senador? Kasi ang narinig ko, si Subiri, si Soto, si Tulfo lang. Asan po yung ibang senador? Bakit hindi kumagat? Sa mandatory, random drug test ng senador kasama ang mga empleyado nila. Asaan si Bato? Asaan si Bungo? Asaan si Marcoleta? Asaan si Robin? Asaan si Risa Hontiveros? Bam Aquino? Kiko Pangilinan? Bakit hindi kayo kumakagat sa mandatory drug test? Diba? Ito, bali-balita lang August 18, ngayon mismo, Lunes, nagpa-drug test na si Subiri kasama ang kanyang 35 na staff. Asan yung iba? Kaya pala laging gutom naghahanap ng mani, tapos nguya na nguya dun sa gilid.
yan ang resulta. Actually, marami akong kaibigan noon ng mga gangster sa amin sa probinsya. Marijuana daw talaga nagpapalakas ng kain. Kaya tumaba. Kaya hindi na naisipang magbibigote kasi mas inuna yung kain kaysa sa shave. Pero in fairness nagpagupit naman po ngayon. 'Di ba? Mga kababayan. 'Di ba? Kaya yun lang po ang tanong ko mga kababayan. Bakit nag-resign? Dapat tinitest muna bago resign. Tapos pag nag-positive, kasuhan. Hindi yung nalaman, resign, tas okay na. Pag ordinaryong tao, nagnakaw ng mangga, nakulong. Nagnakaw kasi gutom. Yun may rason. Kaya po siya nagnakaw ng mangga kasi gutom. Magkaiba po yun sa sobrang gutom, nagmamariwana. Kung ano yun? Nagmamariwana muna para pag nagutom, magnakaw ng mangga. Ganun ba yun? Diba? Dapat drug test muna bago resign. Sino po ba ang pwedeng mag-complain sa ganyan? Kasi napaka-unfair naman po eh. Diba? Napaka-unfair. Tapos mag-resign na lang, tapos okay na yon. Parang ano lang yun eh, totok-tok ka. Okay na to. Parang ganon. Ay, Diyos mio Marimar. Ito yung sunod, mga kababayan. Si Digong daw. Pasensya na kayo mga kababayan, yung pilik mata ko pumasok. Si Digong daw mga kababayan, nung nalaman daw niya, according kay Kitty Duterte, kasi bumisita si Kitty doon sa kulungan, sa Dahig, sa Netherlands, sa ICC. Kwento daw ni Kitty itong patungkol sa flood control project na pumalpak nga. So, tumawa lang daw si Digong, mga kababayan. Bakit nga ba tumawa lang si Digong? Alam nyo, sa totoo lang, pag mga ganyang bagay, matatawa ka talaga kasi kagagawan mo yan eh. Diba? Ito mga kababayan na ipaparinig ko sa inyo. Nung narinig daw ni Duterte, itong flood control na issue na to, kwento ni Kitty Duterte sa tatay niya, tumawa lang daw. Nakarating na kay Digong ang maraming reklamo ngayon sa flood control projects. Mismong si Kitty nga ang nagkwento nito sa kanyang ama. Ano naman kaya ang say niya rito? Alamin sa Agenda Weekend Report ni John Manalo. Sa kabila ng mga usapin ng anomalya sa mga flood control projects sa bansa, may reaksyon si former President Rodrigo Duterte tungkol dito. Sa isang panayam sa The Hague, sinabi ni former presidential daughter Veronica Kitty Duterte na naikwento niya sa kanyang ama during her August 15 visit ang mga kinakaharap ng Pilipinas ngayon. Contractor na yan. Isa na rito ang pagsisiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos sa top 15 contractors na kumita dahil sa kabi-kabila nitong flood control projects. At ang naging reaksyon ng dating Pangulo, tumawa lang siya. Tinanong, he asked if, was this the problem nung president ako? Sabi ko, hindi. You were a good one. You were an excellent one. So ayun, tumawa lang siya, then he quickly shifted na to the family matters. kaugnay nito, Di ba? Mga kababayan, tumawa lang daw si Digong according kay Kitty Duterte. Ngayon, mga kababayan, alam nyo ba